Mga kababayan, sa totoo lang, huwag po kayong matatawa dito ha, mga kababayan, sa ating reaction. Binanatan po ni Banatbay itong si NBI Director Melvin NBI Director Melvin Matibag, mga kababayan. So, sabi niya, mali daw itong pag-aresto, pag-raid, no, or salakay nitong bar, no, na hindi naman daw ito pagmamay-ari ni Dipensor, no, ni Mike Dipensor, ang asawa ni Mike at ng anak. So, bakit daw ganon? Pinulitika daw si walang boses ka. Bakit wala po, ma'am? Wala ba akong boses? Meron Pinulitika daw. Wala ba akong boses? Ayan, meron. Pinulitika daw, mga kababayan, sabi ni Banatbay, galit na galit si Banatbay na ipinagtanggol, mga kababayan, itong si Mike Dipensor laban sa issue ngayon na pagkasangkot ng kanyang pamilya dito sa so ito, mga kababayan, iparinig ko sa inyo reaction ni Banatbay at reaction na natin. Ayan, ito. Pakinggan natin mga kababayan. Wachoro teraberu Hashiyu king of Agu. Akala mo naman matalino ang puta, bubo naman to. Congressman Mike Dipensor, dawit daw sa human trafficking. Ganito kasi yan, mga banateros. Ayon sa NBI at sa mga headline ng ilang media, may nahuling KTV sa Pasig na di umano may iligan na gawain gaya ng prostitusyon. At dahil doon, biglang nadawit daw sa human trafficking ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Dipensor. Pero teka muna, bakit sila nadawit? Dahil daw, sila lang naman ang may-ari ng hotel kung saan nag-check-in. Banatbay, mali po. Hindi lang hotel. Halos yung KTV bar, yung magkadikit yan Sila yung nangupahan yan. Actually, hindi naman yung buong building, no? Kumbaga, yung inupahan nila dyan, yung kumbaga, parang pwesto, inupahan. Ang problema lang kasi, dyan sa inupahan nila, kadikit yung hotel, kadikit yung KTV bar, no? Hindi lang yung hotel, Banatbay. So ngayon, nakapangalan kasi dyan, sa kanila, sila yung lessor. Sa madaling salita, sila yung nangupahan dyan. Continue. Ang ilang customer ng nasabing KTV. Take note, hindi sila ang may-ari ng KTV, hindi sa kanila ang KTV. Sinasabi lang, may hotel sila na malapit o katabi ng KTV. O ngayon, ang tanong, kung may ginawa ang guest sa loob ng hotel, automatic bang kasalanan na agad na may-ari ng hotel? Kung may pumasok sa hotel na may sariling kalokohan, may agenda, ibig bang sabihin, kasabwat na kagad ang may-ari? Parang alabo naman. So, ibig sabihin ba daw mga kababayan, kung may ginawa ang guest or customer sa hotel, halimbawa, nag-shabu, o nag-abutan, nagbintahan ng shabu, nagkantutan, or may prostitute, ganyan. Basta may mga ganyan, bugaw, pokpok, ganyan. Nagbintahan ng laman, ganyan. So, may pananagutan ba daw ang may-ari? Yes po, meron. Bakit? Kasi po, mga kababayan, lahat po dapat ng pagmamay-ari ng establishmento, no? Lahat po dapat ng mga nagmamay-ari ng negosyo ay sila po dapat ang masusunod. Una, nakasaad naman po yan sa BIR. Di ba? Pag kumuha ka ng permit, nakasaad naman yan doon kung ano yung bawal, ano yung pwede, ano yung hindi. Kaya mga kababayan, karapatan po talaga ng may-ari at kung anuman ang mga operasyon dyan sa loob ng kanilang negosyo, pananagutan ng may-ari yan. Bakit? Kahit sabihin natin na hindi alam ng may-ari na ang customer ay nagsasyabu sa loob ng kwarto. Ganito po yan. Halimbawa, hindi alam. Pero no lumabas ang customer sa hotel or sa kwarto, may nakita ka doong mga sachet ng droga, kagamitan, paraphernalia, ang tanging gawin ng may-ari is isuplong yung customer na yon. Una, nandoon naman yung pangalan ng customer kasi syempre hindi naman kayo basta-bastang magpa-check-in dyan nang hindi nyo kukunin yung ID. So, bukod tanging gagawin ng may-ari ay isuplong yung naturang customer. Kasi kung hindi mo isuplong yun, babalik ulit yun dyan kasi ang sabihin ng customer, balik tayo ulit sa hotel niyan. Bakit? Wala silang pakialam. Bakit? Kahit nahuli na nila or nalaman nila na may mga paraphernalyang naiiwan, may mga tuter doon, yung mga lighter, yung mga foil naiiwan, wala silang pake. Kaya balik tayo ulit doon.
So ikaw naman bilang isang may-ari, karapatan po 'yan, responsibility mo 'yan. 'Di ba? Negligence ng may-ari, 'di ba? Tama. Oh, 'di ba? Ma'am Brinda at kay Replace TV. yata ng logic na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung susundan natin ang ganyang klaseng argumento, dapat pala kasuhan na rin ng NBI ang lahat ng hotel sa Malate, sa Burgos, Makati, dahil narami ho dyan mga dinadala doon sa mga hotel katabi doon. At pati Ngayon, ang sabi ni Banatbay, mali daw ang procedure kung ganon. Kasi kung ganyan man lang din daw, kasuhan daw lahat ng mga hotel sa Burgos, sa Makati, sa Malate, sa Metro Manila, lahat. Ganon. Ngayon, mga kababayan, tanong ko lang, bakit alam ni Banatbay na may mga ganyang pangyayari sa Makati, sa Burgos, sa Malate, sa Maynila? Bakit may alam si Banatbay na ganyan? Bakit Banatbay? Bugaw ka ba? Tanong ko lang. Bakit gusto mo na idamay yung ibang hotel kung... Kasi ganito lang yan mga kababayan eh. Huwag kang mangdamay, Huwag kang mangdamay ng ibang hotel kasi hotel ng kaibigan mo ang na bulgar at nabisto. Diba? Problema na yan ni Mike Defensor. Bakit kayo nang dadawit ng ibang hotel? Ang usapan dito, Mike Defensor eh. Hindi naman to usapang Ayala. Hindi naman to usapang Kamagong. Hindi naman to usapang Hindi naman to usapang Robredo. Hindi naman to usapang Araneta. Bakit nang dadamay ka? Ulitin ko. Nakalabo naman yata ng logic na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung susundan natin ang ganyang klaseng argumento, dapat pala kasuhan na rin ng NBI ang lahat ng hotel sa Malate, sa Burgos, Makati. Lahat ng hotel sa Malate, sa Burgos, Makati. Bakit mo alam na may mga ganyang kalakaran? Isa ka din ba sa nagdodroga sa mga hotel na yan? Isa ka din ba sa mga gumagamit ng prostitusyon? Tanong ko lang, Banatbay, bakit mo alam na may ganyan? Sige nga, ituro mo nga, Banatbay. Kung ganyan pala at mali ang ganyang logic na ginawa ng NBI, sige, pumunta ka sa NBI, ituro mo yung sinasabi mong yan. Alam mo kung bakit? Nanunuro ka ng ganyan? Pwede kang kasuhan ng may-ari ng mga hotel na yan na sinasabi mo. Buti nga, lugar lang. Makati, Malate, ang sabi niya. Alam mo ba, sa totoo lang, Banatbay, kaya napaghinalaan ngayon ng taong bayan na totoo nga ang sabi ni Maharlika sa'yo, nabugaw ka. Kasi bakit mo alam na may ganyang prostitusyon at mayroong session ng droga? Nakalabo naman yata ng logic na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung susundan natin ang ganyang klaseng argumento, dapat pala kasuhan na rin ng NBI ang lahat ng hotel sa Malate, sa Burgos, Makati, dahil narami ho dyan mga dinadala doon sa mga hotel katabi doon. At pati dapat daw kasuhan yung mga hotel. Ang tanong kasi, Banatbay, katulad lang kay Sara yan eh. Di ba? Yung idol mo, yung abogada daw pero hindi naman match sa kanya yung grado niya. Una, di ba si Sara, ang daming ebidensya laban sa kanya, hindi siya makasukasuhan, hindi pa natapos, hindi pa nakulong-kulong, hindi pa na-impeach. Kasi bakit? Hindi pa tapos yung investigasyon. Ngayon, Banatbay, kung magbigkas ka ng pangalan ng lugar na may hotel, na may ganyang senaryo, may ganyang pangyayari, make sure na yung binigkas mo, may ebidensya ka. Kasi una, sa lugar na ni-raid ng NBI, yung naturang KTV bar at nung hotel na sangkot di umano si Mike Defensor, anak at ang asawa, may ebidensya, may pruweba. Yung mga pinagpuputak-putak mo, kung wala kang may kapakitang pruweba dyan, mahuhulog na hearsay lang. Bakit ka nang damay? Let's face the reality. Diba? Huwag kang mangdamay ng iba. Ba't nang dadamay ka ng ibang hotel? Diba? Yun lang naman ang tanong eh. At saka bakit alam mo na may mga ganyang kaganapan sa mga hotel ng lugar na yan? Kasi ba bugaw ka? Diba? Kasi ba trabaho mo yung pambubugaw ng pokpok? Tanong ko lang,
Bakit mo Kaya alam? naman yata ng logic na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung susundan natin ang ganyang klaseng argumento, dapat pala kasuhan na rin ng NBI ang lahat ng hotel sa Malate, sa Burgos, Makati, dahil narami ho dyan mga dinadala doon sa mga hotel katabi doon. At pati mga motel sa buong Metro Manila. Dahil maraming dinadala dyan ng mga prostitute. Dahil aminat. Maraming dinadala mga prostitute. Bakit mo nga alam? Kung ganyan, may alam ka, ituro mo. Pangalawa, bago ka magturo, make sure na may ebidensya ka. Kasi mahirap yan, Banatbay. Halimbawa, magdala ka ng NBI ngayon, isama mo, sige nga, Banatbay, hinahamon kita, magsama ka ng NBI agent or isama mo si Attorney Milvin Matibag na NBI Director dyan sa lugar na sinasabi mo para maaktuhan nila at ma-read nila yung lugar na yan. Kasi kung pag dinala mo sila doon at hindi naganap at walang nangyaring ganyan, alam mo bang pwede kang kasuhan yan? Alam mo ba yun? Huwag mo nang ipagtanggol, Banatbay. Kasi bakit? Diskarte lang yan eh. Kung dyan sa mga hotel na sinasabi mo or yung mga motel na binibigkas mo ay may ganyang kalakaran, sorry kasi yung motel, no, at yung KTV bar na kung saan involved si Mike Defensor ang narid. 'Di ba? Sorry to say. Pasensya na. Kasi ang narid yung kay Mike Defensor eh. Di ba? Di kung ganyan pala, di maghanap ka din ng hotel. Maghanap ka ng motel na may nakaktuhang may marijuana, may droga, at may mga pokpok na rescue. Di ba? Kasi kung wala kang makitang ganyan, kwento lang yan eh. Diba? Magturo ka with proof. Kasi mahirap yung magkwento ka lang eh. At saka napaisip tuloy kami, bakit mo alam yung ganyan? Namumukpo ka rin ba? Diba? Bakit mo alam yung ganyan? Pumasok ka din ba sa mga hotel na yan? Ng babae ka rin ba? Diba? Bakit magturo ka? Bakit hindi mo i-example yung halos saksakin ni Pulong yung bugaw? Diba? Bakit mag-example ka sa Malate, sa Makati, sa Burgos? Bakit hindi mo example yung nakita nyo naman, dapat imbestigahan nyo yung bar na nandoon si Congressman Pulong, yung may sinaksak na bugaw kasi nabigyan ng may tulo. Dapat ganun ang in-example mo para yun ang puntahan ng NBI kasi meron talaga mismong mga pokpok. Diba? Ngayon mag-example ka ng mga motel-motel dyan, wala ka namang proof. Bakit hindi mo example yung nakita nyo si Congressman Pulong, yung may sinaksak ng kutsilyo pero patalikod? Di ba mga pokpok yun? Di ba kinasuhan nga siya ng bugaw kasi nga binantaan niya yung bugaw? Ginulpi niya yung bugaw kasi nabigyan siyang pokpok na may tulo. Dapat ganun ang in-example mo. Iba yung in-example mo. Kwento lang yan eh. Dapat pag magbigkas ka ng ganyan, magbitaw ka ng ganyan, may proof. Siyempre, hindi naman ako nagtaka. Kasi bakit? DDS ka nga naman. Di ba? Bakit Banatbay? Tanong ko lang, nabawasan ka ba ng kita kasi na-read yung isa sa mga KTV bar? Sa mga nagtatanong, Kent, baka magalit si Banatbay sa'yo, sinabi mong mabawasan siya ng kita kasi sabi mo bugaw. Ay, hindi ako ang may sabi niyan. Ang may sabi niyan, si Maharlika. Anong sabi ni Maharlika? Dito ipakita natin mga kababayan. Ito yung sabi ni Maharlika eh. Mga kababayan, wait lang. Hanapin natin. Ito. Maharlika Banatbay bugaw. Kaya naman pala. Na kailangan nating kumita ng pera. Pero, huwag ka magmamalinis na hindi ka nagbubugaw ng mga babae. Ito, saksak mo sa baga mo. Sana bago ka nagnangak, natakutin ako na, wait ka dito, kakasuhan kita. Kahit pumunta ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Ito, sabi ng batas. Nakinig ka. Philippines courts. Ang Korte ng Pilipinas cannot charge non-resident defendants with criminal defamation. Pag nagbugaw ka ng manok, I get it. Na kailangan nating kumita ng pera. Pero, huwag ka magmamalinis na hindi ka nagbubugaw ng mga babae. Ito, saksak mo sa baga mo. Sana bago ka diba?
Si Maharlika mismo nagpatunay niyan, Banat Bay, di ba? Magkagrupo kayo, ba't di kayo magkasundo? Di ba? O, nagre-react-react ka pa. Bakit? Isa din ba yan sa mga bagsakan mo ng babae yung lugar na yan? Nabawasan ka ba ng rota? Bakit galit na galit ka? Tanong ko lang, bakit galit na galit ka nang na-raid yung naturang hotel at ng KTV bar? Isa din ba yan sa bagsakan mo ng customer? Tanong ko lang, Banat Bay. Naman tayo, may mga prostitute na dinadala sa mga hotel o motel galing sa mga paligid nito. Pero automatic ba na may pananagutan agad ang may-ari ng hotel o motel sa personal na ginagawa ng guest? Kaya ang tanong Meron talaga, natural pagmamay. Paano ngayon? Sige, tanungin kita. Paano kung ako guest, tapos may kasama ako, pinatay ko sa loob ng hotel, walang pananagutan yung may-ari ng hotel? Walang pananagutan yung may-ari ng hotel kung pinatay ko yung kasama ko sa loob ng hotel? Tapos iniwan ko, yung patay nandun nakahandusay? Anong gagawin ng may-ari ng hotel? Diba? ito, bakit parang ang lumalabas sa headline, si dating kong Mike Defensor ang may-ari ng KTV? Ganun ang pinapakita sa tao. Bakit parang Ano daw? Pinalabas ng headline na ang may-ari ng KTV ay si Mike Defensor. Which is, inamin ni Mike Defensor na sila ang laser niya noon. Sila ang laser niya noon. So, ibig sabihin, talagang sasabit siya dyan. Tanungin kita, Banat Bay. Ganito lang yan ganito lang yan. Halimbawa, isa ka sa shareholders ng kumpanya na yan. Yung kumpanya na yan may na-report na in-scam ninyo. So, isa ka sa shareholders, dawit ka. Ganun lang kasimple Diba? At saka kung mali man ang report ng NBI, and then file a complaint to the NBI. Diba? Pero ano ang sagot ni Matibag? Continue natin bakit to. parang siya agad ang pinamumukhang utak ng operasyon? Kung malinaw naman na hindi naman sa kanyang KTV, bakit? At dito papasok ang mas malaking tanong, mga banateros. Kataon lang ba ito? O may pinanggagalingan na naman na pagdiin sa pangalan ni Defensor? Dahil alam nila, kasi Mike Defensor ay isa sa mga tumutulong sa mga dating security ni Zaldico na Ito pa mga kababayan. So nagkataon lang ba daw na alam kasi nila na isa si Mike Defensor sa kritiko ni PBBM. So nagkataon din ba na mabisto itong lugar na to? Alam niyo mga kababayan, ulitin natin Banat Bay, napaka-simple na logic yan Hindi pa presidente si Marcos, bar na yan. Hindi pa presidente si Marcos, hotel na yan. Hindi pa presidente si Marcos, malay natin may nagdodroga at prostitution ang nangyari dyan. Diba? Bakit nyo sasabihin nagkataon lang ba? At pinulitika si Mike Defensor? Kung tutuusin, hindi pa presidente si PBBM, bar na yan Tapos sasabihin nyo, nagkataon lang ba? Nagkataon lang na nabisto. Diba? Kasi hindi nyo iniisip. Alam nyo, ito yung pinaka-logic dyan, Banat Bay. Ito yung pinaka-logic dyan Una, hindi nyo ba napansin, mga kababayan, na halos lahat ng mga politisyan na dumikit kay Sara ay sabit sa mga krimen? Diba? Kaya nga itong mga politisyan na to, pilit nilang pabagsakin si Marcos at pilit nilang paupuin si Sara para kung meron man silang sabit, meron man silang kaso, meron man silang atraso, maabsuelto lahat. Napansin nyo ba yan? Una, sabi ko nga sa inyo, kung ako politikong buwaya, kanino ako kakampi? Kay BBM o kay Sara? Malamang doon ako kay Sara, buwaya ako Bakit? Si BBM kasi pinaimbestigahan yung mga buwaya. Si Sara kasi walang paki sa buwaya. Diba? Bakit? Ni minsan ba si Sara may naipakulong na buwaya? Si Sara ba may napaimbestigahang kurap? Si BBM meron. Sige nga. Kaya kung ako, isang politiko, meron akong negosyong illegal, doon ako kay Sara didikit. Bakit? Ni minsan wala namang naipakulong at naparid si Sarang illegal na business. Si PBBM meron. Bakit? Napakulong si Bong Revilla, makukulong na si Romualdez, susunod na si Saldico. Tapos nandyan pa si Escudero, andun si Kibuloy, andun si Digong, andyan si Harry Roque, tumakbo. Diba? Ganun lang yan Yan ang pinaka-logic. Alam niyo ba napansin? Halos lahat ng mga politician na mga laos
dumidikit kay Sara. Bakit? Kasi natatakot sila na ang kanilang mga illegal na negosyo at yung mga illegal na gawain, kapag ka nabisto kay Sara, absuelto. Diba? Yan ang tanong. Yan ang pinaka-logic, Banatbay. Hindi ka ba nagtataka? Tapos tatanungin mo, nagkataon lang ba? Kasi nga, si Mike Defensor, isa sa mga tumulong sa 18 Marines. Hindi yan nagkataon, Banatbay. Hindi pa lumabas yung 18 Marines, bar na yan eh. Hindi pa lumabas si Gutesa, bar na yan eh. Hindi pa lumabas si Madriaga, bar na yan eh. Paano mo sabihin nagkataon? Mas nauna yan. Ano yan? Ngayon lang tinayo. Diba? Ano yan? Ngayon lang yan tinayo. Hindi pa presidente si Marcos, nandyan na yan eh. Tapos sasabihin mo, nagkataon lang. Bobo. Diba? Yan kasi ang mahirap sa inyo. Kasi nga kami, mga nakasuporta kay Marcos, kaming mga nakasuporta kay Marcos kasi, napansin kasi namin lahat na kadalasan sa mga politikong dumikit kay Sara, lahat may kaso, lahat may sabit. Kaya nga itong mga politician na to, si Chavit, bakit nga magalit na galit kay BBM? Kasi nga, binoldos yung kanyang Metro Walk at tinayuan ng tawag doon, subway train. Kaya galit na galit. Si Mike Defensor, bakit galit na galit? Kasi gustong maging MMDA chairman, hindi pinayagan. Di ba? Lahat yan eh. May mga ambisyon sa buhay. Kaya nga kung ano-ano na lang ginagawa nila para masira si Marcos para si Sara ang maupo eh. Tapos ending, pag naupo si Sara, si Kibuloy nakakulong, makalaya. Si Digong nakakulong, makauwi. Si Harry Roque nagtago, absuelto. Katulad niyan. May issue kay Mike Defensor o kung kay si Sara pa ang presidente niyan, tahimik lahat yan. Walang lalabas sa media niyan. 'Di ba? Yan ang napapala ninyo kasi kadalasan po sa mga kritiko ni Marcos, lahat may sabit. Hindi na lang kasi nananahimik. Kasi una, wala namang ginawa si Marcos sa kanila. Simple logic yan, Banatbay. Halimbawa, tayong dalawa, hindi naman kita inaano tapos binanatan mo ko. So anong gagawin ko? Siyempre mag-research ako ng pangbanat sa'yo. Ganun lang yun. Katulad kay Marcos, tahimik lang si Marcos. Inano ba ni Marcos si Mike Defensor? Sige, tanong ko lang. Ano bang ginawa ni Marcos Jr. kay Mike Defensor? Di ba wala? Pero ang ginawa ni Mike Defensor, tinulungan niya, kunwari itong mga 18 Marines na invento lang para masira si Marcos. Di nagkataon, sabihin mo nagkataon. Di dumating ngayon, nabisto siya sa mga ginawa niyang hindi maganda. 'Di ba? Tapos si Marcos na naman may kasalanan, putang ina. Kasalanan nyo yan, nagnegosyo kayo ng illegal, nagpapasok kayo ng mga pokpok, nagpapasok kayo ng mga nagdodroga, hindi kasalanan ni Marcos yan. Kasalanan yan kung sino man ang may-ari niyan. Dapat nga magpasalamat kayo sa Marcos administration eh. Kasi bakit? Maraming illegal ang nabisto eh. Ni minsan dun kay Digong, ni isang kurap, walang naipakulong. Bakit? May nakita kayo sa panahon ni Digong na illegal? Napakulong? Napakulong pagkalaban niya. Pag hindi niya kalaban, walang nakukulong. Diba? Yan ang mahirap eh. Kadalasan sa lahat ng kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos may sabit. Diba? Pag kayo bumira, okay lang. Pag nabalikan kayo sa mga karma, kasi sabi nga nila, sige, birahin nyo lang ng birahin, darating din karma nyo, di ba? Kita nyo si Mike Defensor, pumunta pa ng Cebu para sirain yung summit na ASEAN Summit. Hindi, ngayon sumabit. Di ba? Sabi ni Ma'am Ashley Kitken, totoo ba yung ni-read sa FB, nakita yung maraming maleta? Hindi ko po alam kung may maraming maleta, pero tanong ko lang, hindi ba kaya yung mga 18 Marines ay bouncer din dyan sa KTV bar? Tanong ko lang, hindi ba yung mga 18 Marines ay bouncer dyan sa KTV bar? Nagtatanong lang. Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo.
Isa-isa na kayo. Huwag niyong ipagdasal na si Trillanes maging DILG secretary. Sabi ko sa inyo, ubos kay lahat.